Muling binomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas malapit sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si mobile journalist Alexis Ebre. Alexis, meron ba nasaktan sa ginawa ng China Coast Guard? Jiggy, wala namang naiulat na nasaktan o anumang damage sa ating mga barko matapos nga tayong atakihin ng water cannon ng Chinese Coast Guard. At ito'y nangyari kanina habang naghahatid ng langis ang ilang tauhan ng PCG at ng BFAR para sa mga Pilipino mangingisda. Pasado alas 6 ng umaga kanina nagpapatrolya itong PCG at ang BFAR nang mangyari itong pagwa-water cannon attack sa ating mga kababayan. Bago pa man kasi ang insidente, minanmana na daw ito nang hindi bababa sa 6 na Chinese Coast Guard o Chinese vessel at kasama pa dito yung Chinese Maritime Militia. Pasado alas 7 ng umaga naman nang bombahan ang BFAR vessel na BRP Dato Paduhinog. At ang nangyari pa nawalan nga daw, pansamantalang nawala itong satellite internet connection at nagdulot yan syempre ng danger sa ating mga kababayan. Bandang alas 8 naman ng umaga sumunod itong pagwa-water cannon attack ng CCG sa BFAR vessel na BRP Dato Cabaylo. Sa kabila ng insidente, naging matagumpay itong pamamahagi ng ating mga PCG at BFAR para sa ating mga Pilipinong mangingisda. Ayon sa PCG, sadyang tinurn off o pinatay ng Chinese Coast Guard itong kanilang automatic identification system para nga hindi malaman yung pagkakakilanlan nila. May ituturing daw itong paglabag sa international regulation dahil nga sa na-compromise yung kaligtasan ng iba nating kababayan. Kung babalikan kasi natin, Jiggy, binomba rin ng tubig ng Chinese Coast Guard ang barko ng BFAR kahapon. Di tulad ng nauna ang insidente kahapon, direktang tumama kasi ngayon yung tubig sa ating mga barko. Noong nakarang Lunes naman, ito yung mga panahon na nasaktan yung ilan nating Philippine Navy matapos ngang bantayan itong BFAR o itong BFAR Sierra Madre, BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. 2 tauhan ng Philippine Navy ang nasaktan. Jiggy? At Alexis, itong week na ito rin ay nakipag-usap si PBBM sa mga taga-Chinese Embassy, ang DFA, ganun din. Ano masasabi nila na kahit na may mga pag-uusap na sila, ito pa rin talagang binanatan ng water cannon yung barko ng Pilipinas? Jiggy, ang National Task Force for the West Philippine Sea naman nanawagan sa Chinese Coast Guard na itigil ang kanilang delikado at illegal na aksyon at sumunod sa kanilang obligasyon sa ilalim ng 1982 United Nations on the Law of the Sea o UNCLOS at igalang itong 2016 Arbitral Award. Sa 2016 Arbitral Award, ibinasura ng International Tribunal ang 9-line claim ng China na umaangkin sa 80% ng South China Sea, kabilang dito yung karagatan na angkop sa ating exclusive economic zone. Nauna namang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na gusto niya na maayos itong relasyon natin sa China at panalitihin itong diplomasya at pagresolba nga dito sa giitan o gulo sa West Philippine Sea. Jiggy? Yung Philippine Coast Guard, may pahayag na ba tungkol dito? Mariin kinondena ng PCG spokesperson na si Jay Tariela na naging mapanganib nga itong paggawa ng water cannon attack dito sa ating ilang tauhan ng PCG at ilang kababayang mangingisda. Giit ni PCG spokesperson, bahagi ng teritoryo ng Pilipinas itong Baho de Masinloc at nasa loob ito ng exclusive zone ng ating bansa. Jiggy? Yan ang ulat ni Alexis Ebre live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.